Panahon ng inyong tainga para makaparinig po ng salita ng ating pong Panginoon. Ang ating pong minsahira sa gabi pong ito ay isa din pong pastor ng City of God from Rosales, Pangasinan. Kasama po namin dito sa Sabit, sa Balincanaway, Rosales, Pangasinan. At hindi rin po siya bago dito dahil mayroon po siyang kamag-anak dito. Meron po siyang pinsan dito. Ibinibigay ko na po ang lahat ng pagkakataon, lahat ng oras sa lingkod ng Panginoon na siya pong gagamitin sa gabi pong ito na maghayag ng kanyang masalita, no other than Pastora Leslie Jean Rabang Wamel. Thank you, Bishop. Magandang umaga. Magandang gabi po sa ating lahat. Patuloy po kami na nakikipagdalamhati sa pamilya po ng Ariola. Actually po, konting panahon lang po nung na makilala ko si Kuya. Kuya po yung tawag ko sa kanya. Ate naman kay Pastora Ami. So sa konting panahon na po yun, ay nakuha po namin laging magbiroan. Yan, nag-aapiran kami, nagbibiroan kami. Nung last po na dinalaw namin, ako po yung last na lumabas po dito sa pintuan nila dahil tinawag niya ako. Pastora, sabi niya. So, ginawa ko, pumunta ako dun sa tabi niya, inawakan ko yung dalawang kamay niya. Sabi ko, pray ka lang kuya. At salamat sa buhay mo dahil tinanggap mo ang ating Panginoon. Opo, Pastora, maraming salamat po, sabi niya. Tapos, niyakap ko na si Pastora Ami, sabay, alabas na po ako doon sa kwarto nila. Hindi ko akalain na yun na pala yung last na aming pagkikita. Tama po yung sabi po ni Bishop, may kamag-anak po ako dito. Kung kilala niyo po si Papa Tito Rabang, kapatid po ng mama ko. Siya po yung So, mga pinsan ko po, sina Aldrin, sina Vanessa, very close po kami. Kaya, hindi na po bago. Kaya na-welcome po kaagad ako ng Sabit kasi mostly na mga pumupunta po sa church ay mga kamag-anak po nila. Kaya sa gabi ito, sabi nga po ni Bishop, hinihingi ko po buludak mampay manong ko, dagita panagdengagyo. Konting ano lang naman po ito. Konting minuto na tayo po ay magbabahagi ng salita ng Panginoon. Sa libro po ng Filipos, chapter 1:21, sabi po doon sa Tagalog, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Kung bibigyan ko po ng tema, ang binasa po natin, to die is gain. May pakinabang daw po sa kamatayan. Bawat araw po na ginawa ng Panginoon, kung may ipinapanganak sa bawat araw, ay may binabawian din po ng buhay. Actually po, kung may isang ipinanganak ngayon, 3 naman po ang binabawian daw ng buhay. So very unfair, di po ba? Isa lang yung pinanganak, pero 3 yung kinukuhanan ng buhay. Lahat po tayo, alam po natin na may mga sensya na ginagamit para takasan natin ang kamatayan. Di po ba? Si Kuya Felix, nag-radio therapy para humaba ang kanyang buhay. Ang tatay ko po, nag-dialysis, stage 5, kidney failure. Pag di siya nag-dialysis, mamamatay na siya. Kaya dahil gusto namin na humaba ang kanyang buhay, ginagastusan po namin. Naglalabas po kami financially para pilit na takasan ang kamatayan. Yung mga obese, para lang maano nila yung sakit sa puso, pumupunta sila sa gym. Gumagamit ng mga aparato para maging normal yung kanilang health. Nag-exercise sila, nagja-jogging, para hindi magkaroon ng sakit ng puso. Sa ating mga seniors, kahit hindi seniors, siguro po dito may mga nagmi-maintenance na. Uminom tayo ng maintenance kasi ayaw nating sumpungin yung sakit kasi pag sinumpong ka, baka babawian tayo ng buhay. Pero sabi nga po kanina ni
Brother Alvin, ginawa lahat, pero anong magagawa nila hanggang dito na lang. Lahat, we have prolonged life, but we cannot never erase death. Pwede natin gamitin ang sensya. Mayaman ka man o mahirap. Si Marcos nga, di ba? Hindi niya natakasan ng kamatayan. Mayaman ka man o mahirap, pero wala pang nagtatagumpay kay kamatayan. Dahil lahat tayo, ang buhay natin, doon ang patutunguhan. Hindi po natin hawak ang ating buhay, hindi po natin hawak ang ating kinabukasan. Ipinahiram lang po ang ating buhay. Para po sa marami, ang kamatayan ay isang trahedya. Isang nakakalungkot na pangyayari. Sabi nga ni Ate Ami, malungkot. Bakit? Nawalan ka ng mahal sa buhay, nawalan ka ng partner. Kahit sa sulok ng bahay mo, lagi mo siyang nakikita, ngayon biglang nawala. So, trahedya, isang bangungot sa bawat isa kung may nawalan po ng mahal sa buhay. Pero sabi po ng binasa natin, ang kamatayan daw ay may katagumpayan. May pakinabang sa kamatayan. Sabi po ni Apostle Paul, bakit kaya nasabi ni Apostle Paul na may pakinabang sa kamatayan? Nakakatawa po, di po ba? Ano po ba yung dapat nating mapakinabangan sa kamatayan kung wala na po ang buhay natin? Number 1 po kung bakit sinabi po ni Paul po iyon. Ito ay pakinabang para sa mga tunay na sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko, ito ay pakinabang para sa mga taong sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pamilya po ng City of God at si Ate Ami ay nagpapasalamat dahil umuwi na si Brother Felix sa tunay na kanyang tahanan na sumampalataya sa ating Panginoon. At ngayon, napapakinabangan na niya ang kamatayan. Mga kapatid, sa gabing ito, sabi ko nga po kanina, hindi po natin hawak ang ating buhay. Who knows kung kailan tayo kukunin ng Panginoon? Di po ba sa mga babae dyan na mga nganak? Ano yung tawag doon, yung titignan yung gender? Hindi pumunta sa doktor yung ultrasound, di ba? Dahil nga excited sila eh. Lahat excited, lalo na yung mag-asawa. Di ba? Pag ipinanganak yung bata, tuwang-tuwa sila, halos maiyak pa yung nanay kasi siyam na buwan na dinala niya dito, na dinala niya sa kanyang sinapupunan. First day po, na nagninaw ka, hinahanap mo na yung mga kababalaghan. Hinahanap mo na yung mga kababalaghan sa buhay mo. Agbiro ka na ako, tiping, na mangga. Diba? Ngayon yung asawa mo, sige, maghahanap din naman kung ano yung mga gusto mo. So lahat excited, lalo na yung mga lolo at lola, excited na magkaroon ng apo. Ngayon nga, no? May mga bago ipanganak, may party-party na, di ba? May mga gamit na si baby bago ipanganak. Nasa loob pa lang ng sinapupunan, may mga plano na yung kanyang magulang. At pag ipinanganak ang baby, ano po yung isang proof na ipinanganak siya? Birth certificate. Alam mo kung kailan mo ipinanganak ang anak mo. Alam ng bata kung ano ang birthday niya. Pero, ang kamatayan mo ay hindi mo alam kung kailan. Sasabi ng doktor, between 2 weeks to 3 weeks ay manganganak ka na. Natama naman. Doon na naghahanda yung mga parents. Pero ang kamatayan, pag sinabi ng doktor na 6 months na lang ang itatagal mo, huwag mong expect, kapatid.
Hindi hawak ng doktor ang buhay mo. Baka pagkasabi pa lang niya, mamaya, kukunin ka na ng Panginoon. Kasi walang nakakaalam kung kailan tayo babawiin. Kung kailan babawiin ng Panginoon yung ipinahiram niya na buhay. Kaya habang buhay pa po tayo, kung gusto mong pakinabangan ng kamatayan, sumampalataya ka sa ating Panginoon, kagaya ng ginawa ni Kuya Felix. Kaya ngayon, napapakinabangan na niya si kamatayan. Magiging tulay lamang si kamatayan para tayo ay umuwi sa ating tunay na tahanan. Hindi tayo ipinanganak para tumira ng habang buhay dito sa mundo. Tayo ay ginawa ng Panginoon para sa langit, hindi para dito sa mundo. Kaya kung gusto mong pakinabangan si kamatayan, sumampalataya ka sa ating Panginoon. Number 2, ito ay pansamantalang pagtulog. Di po ba pag may nakikita tayo na patay, para lang silang natutulog? Hindi ko ba nakikita si Kuya Felix eh? Kumusta po siya? Nakakatakot ba? Kasi may mga nakakatakot na bangkay eh. No? Ito ay pansamantalang pagtulog lamang at paggising mo. Nakauwi ka na sa ating Panginoon. May kwento po ako. May mag-ama daw po no, na paparating yung bagyo. Ngayon, wala silang stock na pagkain. Gabi po yun. Magdidilim pa lang. So, bago sila makarating doon sa bayan, kailangan nilang tumawid sa isang tulay. Alam, kasi itong kwento na ito, kupong pa eh. Alam niyo yung tulay na kawayan? Yung isang kawayan lang, yung pagtatawiran. Doon sila tatawid. Ngayon, sabi ng bata, Daddy, tatangan na ang abang panawan, mabuti nga baka madamdama, kimata no may di anginan, may sakti balay. Kailangan nga itugot na, kung na di ubing. So dahil yung ama, ayaw din niya na mataran na yung anak, nervyusin, inawit na. Noon doon na po sila, tamang-tama natatawid po sila sa kawayan na tulay, biglang nawalan na ng ilaw. Andiyan na yung bagyo. Eh wala silang stop. Wala na. Papa, natatakot po ako. Anak, matulog ka lang. Ipikit mo lang yung mata mo, tapos yung ulo mo, idantay mo lang dito sa balikat ko. Akong bahala sa'yo. Sabi nung tatay. Tumawid sila sa tulay nang walang kaalam-alam yung bata. Nakagrocery na yung tatay. Nakabalik na sila nang walang kaalam-alam yung bata. Paggising ng bata, nasa kwarto na sila. Nasa safe place na sila. Nandun na siya sa kanilang magandang kwarto. Ganun po ang kamatayan pag tayo pa'y sumampalataya sa ating Panginoon. Para lang tayong matutulog. Ang alam natin, ang kamatayan ay isang trahedya. Pero ito ay pagtulog lamang at paggising mo, andun ka na sa piling ng Panginoon. Andun ka na sa bahay na kung saan inihanda ng Panginoon para sa iyo. Andun ka na sa lugar na kung saan wala nang sakit, wala nang luha, wala nang problema, wala nang aksidente, wala nang stress. Paggising mo, nasa safe place ka. Paggising mo, nasa may mga goals na lugar ka na. So, mapapakinabangan mo si kamatayan, paggising mo, ay andun ka na sa tahanan ng ating Ama. Panghuli, pangatlo, sabi ko po sa inyo, ito po ay madali lang. Ito ay maituturing na pag-uwi sa ating permanenteng tahanan. Sabi sa John 15:19, hindi kayo sa mundong ito. Inuulit ko po, hindi ito ang permanente na tahanan natin. We are destined for the throne. We are destined for the throne. Kanina sinabi ko, hindi ka nilikha para sa mundo. Ikaw ay nilikha para sa langit. Huwag na nating problemahin si Kuya Feli. Problemahin natin yung buhay natin. Na tayo ay nabubuhay pa. Hindi pa po huli ang lahat.
kung gusto mo umuwi sa tunay mong tahanan. Gusto mo bang tumira dito? Araw-araw may problema, araw-araw may kaaway ka, araw-araw kusilap ka, no? Araw-araw gumagastos ka, araw-araw nawawalan ka, araw-araw iniisip mo kung anong mangyayari sa iyo kinabukasan. Gusto mong pumunta sa lugar na kung saan wala kang iniisip na problema. At saan ang lugar na yon? Sa ating tunay na tahanan. Sa ating permanenteng tahanan. Sa gibing ito, mga manang at manong po, hindi pa po huli ang lahat. Mapapakinagbangan mo ang kamatayan kung mayroon kang Kristo sa buhay mo. I am not promoting any religion, but I am promoting the name Jesus Christ. Siya po yung daan para tayo ay mapakinabangan ang kamatayan. Dahil kung walang Kristo sa puso po natin, dalawa lang po ang pupuntahan ng kaluluwa po natin. Sa langit o sa impyerno. Nasa sa iyo po ang desisyon sa oras na ito. Nasa sa iyo po ang desisyon kung saan mo gustong umuwi bahalang araw. It's not my choice. It's your choice. Sa langit ba o sa impyerno? Sa langit, walang sakit. Sa langit, magwo-worship ka lang. Sa langit, wala ka nang iisipin na problema. Pero sa impyerno, habang buhay, nadadanasin mo yung sinasabi natin na trahedya. Sa impyerno, habang buhay mo, nadadanasin mo yung sakit, yung pain, na kahit gusto mong takasan yung sakit na yun, ay wala ka nang magagawa. Doon sa sinasabi nila na dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, sa gabing ito, habang may pag-asa pa, habang tayo ay may hininga pa, tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay para tunay natin na mapakinabangan ang kamatayan. May sisingit lang po ako, yung sabi kanina ni Brother C. Sorry, thank you, and goodbye. Nung buhay pa po ba si Kuya Felix, na ipakita po ba natin yung pagsuporta at pagmamahal? Yes po, no? Dahil nga po sinabi kanina ni Ate Ami na very supportive ang Mariola family, lalo na yung pamilya ni Kuya Felix. Nais ko rin po na encourage ko po kayo, bawat isa, na habang buhay pa ang ating pamilya, habang buhay pa ang ating nanay at tatay, mga kapatid, mga kaibigan, araw-araw po natin nabigyan ng importansya. Araw-araw natin naipakita yung pagmamahal. Araw-araw natin nasabihin, I love you. Hindi man natin masabi ng I love you, pero ipakita natin na mahal po natin. Kasi it's too late. Pag sinabi mo yung sorry, thank you, at I love you, pag andun na siya sa loob ng kabao. Kaya harapin nga po natin yung ating mga katabi. Or puntahan mo nga yung pamilya mo at sabihin na thank you and I love you. Kung may sorry kayo, mag-sorry na rin kayo. Amen. Inanyayan ko po lang bawat isa po ay tumayo. It's not our physical, mga kapatid. Hindi ito ang haharap sa ating Panginoon. Nag-e-enjoy po ang ating physical sa gabing ito. Pero ang importante dito ay hindi tinitignan ng Panginoon ang palabas na kanyuan. Ang haharap po sa ating Panginoon ay ang ating soul, ang ating kaluluwa.
kung pinapaganda mo at ginagawan mo ng paraan para matakasan mo ang kamatayan, pinapaganda mo ang iyong physical, mas pagandahin mo ang iyong kaluluwa, kung saan ito ang haharap sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayong may buhay pa tayo, salamat Panginoon! I'm still breathing. Mayroon pa akong buhay. Mayroon pa akong buhay. Mayroon pa po akong hininga. Ginising mo pa rin kaninang umaga. Pinakain mo pa rin ng buong maghapon. Thank you. It is a blessing. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God, for this life. Pero habang nabubuhay ako, habang huminga ako, Panginoon, use me. Use me na maging blessing sa iba. Pero kung kukunin mo ako sa gabing ito, kung kukunin mo na ang buhay ko, forgive. Forgive me, Lord, kung ano man yung mga kasalanan, kung ano man yung mga sakit na binigay ko sa iyo. Yun po yung panalangin ko ng bawat isa. Inulit ko po kapatid, hindi po natin alam yung mangyayari sa atin. Mamaya, bukas, sa ikalawang linggo, lagi po tayong humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. May kanta po dyan sa likod po ng kokolit. Salamat Diyos. Gawin natin panalangin. Sa pag-ibig na lumatal, mata ko'y nangabuksan sa katotohanan. O salamat Diyos. O salamat Diyos sa bigay na kaligtasan, at ako'y pinakawalan sa kasalan. Kung ang buhay ko may kunin, Panginoon, ang buhay ko may kunin, nakangiting tatanggapin, at kung iyong gagamitin, purihin ka. Ako'y susunod sa iyo, pagsubok may danasin ko. Ang ibig sabihin nito'y mahal kita. Kung ang buhay ko may puning, may request to Bishop Jude. Buhay ko may kunin, nakangiting tatanggapin, at kung iyong gagamitin, purihin ka. Ako'y susunod sa iyo, pagsubok may danasin ko. Ang ibig sabihin nito'y mahal kita. Napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon. Pinapaalala sa atin ng Diyos na kahit tayo'y mamatay,
kapag tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, magiging pakinabang ang kamatayan. Salamat sa buhay ni Brother Felix na kahit bangkay na siya, nagagamit ang kanyang bangkay para maipahayag ang salita po ng ating Panginoon. Sa pamilya ni Brother Felix, sa lahat ng mga nagmamahal kay Brother Felix, kung gusto nyong makasama doon sa Grand Reunion na mangyayari na inihanda ng Panginoon sa lahat ng mga tumanggap, sa lahat ng mga nananalig, nananampalataya sa Kanya, sundan po natin yung yapak, yung pananampalataya, yung tinanggap ni Brother Felix. Na kahit nauna nang umuwi si Brother Felix sa kanyang tunay na tahanan na inihanda ng ating Panginoon, kung tinanggap din natin yung tinanggap niya na walang iba kundi ng ating Panginoong Hesus, 100% makakasama niyo siya sa pangwalang hanggang. Yun ang pinangako ng ating Panginoon. May I request all the family dito po sa harap. Po, dito po lahat ng miyembro ng pamilya. Alam ko kung gaano po ninyo kamahal si Brother Felix. At isa sa pinakamahirap, pinakamasakit, yung ilang gabi na lang na babantayan, makikita yung bangkay. Sa Sabado, hindi nyo na makikita yung mukha, yung bangkay ni Brother Felix. Yung mga alaala na lamang niya, yung mga picture na lamang niya, hanggang sa magkakaroon kayo ng tinatawag na lagip. Kaya yung salitang lagip, mayroon kong acronym. Lagip, letter L, litrato. Letter A, aramid. Letter G, gamit. Letter I, indulin. And letter P, pamati. Dagigito lang na din kakapsat. Iti malagip yun. Kini Brother Felix. After iti Sabado na maitulin tayo iti sa interview. But i-challenge ko iti pamilya. Dahil ito gabi. At pamati kay kanya ako Diyos. Oray na religion tayo at pamati kay ni ako Diyos. Dawatek man ti congregation, nga ito yung mandagiti imayo, ay kararat tayo dagito ay pamilya ni Brother Felix. Panginoon, sa gabi pong ito, narito po ang pamilya ni Brother Felix. May 2 gabi pa, nababantayan nila ang bangkay ni Brother Felix. Panginoon, patuloy mo silang aliwin. Patuloy mong patatagin ang kanilang kalooban. Patuloy mong patatagin ang kanilang mga puso. Sa gabi pong ito, iparanas mo, iparamdam mo ang iyong pag-iyakap sa kanila, Panginoon. At patuloy kang kumilos sa kanila pong mga buhay. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang pamilya ni Brother Felix. Kung paano mo iniligtas si Brother Felix, naway ganun din ang gawin mo sa bawat miyembro ng pamilya ni Brother Felix upang sa Grand Reunion na inihanda mo, magkikita-kita mo din sila at magkakasama sa pangwalang hanggan. Tinatalaga namin sa inyo ang pamilyang ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Marino po kayong makaupo. Marami pong salamat sa